home service ng hairstylist. Pero, alam nyo ba na meron akong napanood na balita noong mga 5 years ago? Good morning mga salon owners, ha? Kumusta kayo dyan? Meron naman akong sasaguting katanungan ngayong morning na to, no? Meron kasing followers natin na nag-chat, no? At nag-post din tungkol sa sitwasyon ng staff at ng customer. Meron daw kasing sabi niya dito, babasahin ko na lang. Na-allowed niyo po ba na ibigay ng hairstylist ang phone number niya sa customer o sa client? O yan yung katanungan niya. Para sa akin, meron ng 9 years na experience sa salon business, hindi ko allowed yan. Bawal yan. Hindi pwede yan. Bakit? Hindi naman sa sinabi natin na yan ay i-home service, no? Yan ay i-home service ng ng hairstylist. Pero alam nyo ba na meron akong napanood na balita noong mga 5 years ago? Merong isang bahay pinasok ng magnanakaw. At nung nahuli yung magnanakaw, sabi ng magnanakaw, kasalanan mo ma'am. Bakit nyo binuksan, hinayaang bukas yung gate nyo at bukas yung pintuan nyo? Kaya pinasok ko at ninakawan ko kayo. Kasalanan nyo ma'am. No? Narinig nyo ba yung sinabi ng magnanakaw? Kasalanan nyo ma'am. No? Ibig sabihin lang nun, tayong mga owner, magbigay tayo ng policy na ganyan. Kasi bawal yung phone number, bawal yung magbigay ng information, bawal kumuha ng ganyan sa client. No? Kasi kung ina-allowed mo yan, parang sinabi mo na rin na sige, okay lang yan. Kunin mo yung number niya. I-home service mo. Parang sinabi mo na lang din. Di ba? Parang yan yung senaryo. At sa bandang huli, sasabihin rin sa iyo ng tauhan mo, kasalanan mo yan ma'am. Bakit mo ako hinayaang kunin o ibigay yung information ko o cellphone number ko? Yan lang, good morning. Galingan natin mga salon owners. Magtrabaho tayo ng mabangis, ng malupit. Dahil naniniwala ako na tanging mga negosyante lang, tayong mga salon owners lang, ang kayang makatulong na mabago ang industriya natin, lalo na napakaraming pagkukulang na trabaho sa bansang Pilipinas. Galingan natin, tapos yung mga hairstylist natin, pakitain natin ng malaki. Paano? Umattend kayo ng mga seminars, i-train nyo lahat ng mga stylist nyo, tapos pataasin nyo yung presyo, siguruhin yung dekalidad yung serbisyo, mga produkto, mga malulupit, mababangis, at siguradong kikita yung hairstylist. Hindi na mag-abroad yung iba dahil kung hindi to naman sa bansang Pilipinas, kikitain naman nila yung kikitain nila sa ibang bansa. So, nakakatulong na tayo doon. Yan lang, good morning. Tulungan, huwag siraan mga salon owners at pasok kayo sa ating grupo, Salon Business Owners PH. Yan lang, good morning. Bye-bye.